Hello guys, so welcome back. In today's video, binalikan po natin itong si Maya Black Credit Card na i-pictures na rin po natin ito sa previous vlog natin about how to apply and review about dito kay Maya Black Credit Card. Ito po yung second credit card services na inoffer niya after ni Landers. Si Landers is partner with Maya, yung pinoprovide nilang cashback credit card. So ito iba naman po ito si Maya Black Credit Card. Previously itong si Maya Black Credit Card is sinubukan natin na applyan para makita ninyo kung ano ba itong si Maya Black Credit Card. So basically dun sa previous na vlog natin is itong si Maya Black Credit Card is a secured credit card. So basically para ma-approve kayo or makapag-apply kayo or magkaroon kayo ng ganitong credit card is kailangan mag-deposit kayo ng at least 20,000 pesos before. So meron po tayong application rito na ipinending ko na lang, hindi ko na tinuloy kasi um, hindi ko naman kailangan yung ganitong type ng credit card kasi may mga credit card naman na tayo. So, sinilip ko lang ito and sinubukan applyan para makita ninyo. Ito nga po, binalikan ko siya, itong update about kay Maya Black Credit Card kasi may nakita akong pop-ups dun sa screen na pre-selected parang gano'n yung merong 'pag gano'ng ano siya, advertisement. So binalikan ko siya kung ano bang update na meron. Yun nga po, nakita ko po na meron ng dalawang option para makapag-apply kayo ng credit card dito kay Maya or yung black credit card na tinatawag nila. Kasi black literally na black yung color niya. So ano ba itong si Maya Black Credit Card? Ito is, as usual, credit card din po na katulad ng mga ibang usual na credit card. Ang pagkakaiba lang is, mas, recommended niya yung ano, yung mag-deposit po kayo. So usually sa deposit po is 80% ng deposit niyo, yun magiging credit limit niyo. For example, 100,000 so 80% nun nasa 80,000 pesos yung ano niyo, yung magiging credit limit niyo. So gano'n po yun. So yun nga, nung binalikan natin, meron na siyang option na puwede na po kayong mag-apply or ma-approve, so subject pa rin sa approval, being unemployed or like self-employed parang gano'n. So, kailangan niyo lang mag-upload ng documents. Pero recommended pa rin 'yan na magkaroon kayo ng ano, ng deposit, parang gano'n. So, ang nakita ko nga do'n nasa ₱12,000 na lang yung ano niya, yung, required na credit card deposit, eh. Yung credit card na hindi yung ibig sabihin yung mag-deposit kayo do'n sa account niyo para ma-approve kayo do'n sa credit card niya. And maganda 'tong credit card na 'to dun sa mga wala pang mga credit card na gusto mag-build ng credit card history, puwede kayong mag-start dito para kung magkaroon kayo man ng magandang ano, credit history, madali na kayo makakapag-apply dun sa mga ibang major credit cards. Kasi makikita nila 'yan sa CIC. Kasi itong mga ito is nagbabato ng information dun si CIC, sila yung humahawak talaga ng mga credit card history ng mga ano, ng mga um, clients. So dun makikita yung credit history niyo kung may bad records kayo, dun yun. So hindi maganda yung, credit records niyo, mahihirapan kayo mag-apply ng credit card. So dito maganda kung mag-i-start kayo rito is mag-build ng credit history. So good payment, gano'n. Usual na ginagamit yung credit card, hindi nale-late, hindi na-o-overpaid or na-o-overuse. So yun nga, ang kagandahan ng mga features nitong si credit card na ito is meron siyang cash advance. So, puwede kayong mag-cash advance do'n sa credit na binigay niyo sa credit limit tapos no annual fee for life. So, ayun ang kagandahan, walang annual fee. Katulad ng mga ibang major credit cards, nasa at least yata nasa minimum 1,500 yung annual fee. Yung iba, walang waiver, yung iba naman puwede kayong i-waive. Kumbaga mag-a-apply kayo ng waive penalties or waive, annual fee. Tapos yung iba nasa 2,500, 3,000 depende sa klase ng credit card na meron kayo. So dito walang annual fee guys. Yun yung isang mga magagandang, features nitong si credit card. And, kung gusto niyo po malaman yung buong, information nito on paano mag-apply, meron po tayong ano yung video niyan na na-vlog na natin before. So ilalagay lang natin diyan sa description below at saka sa end ng video na 'to. So yun nga guys, so binalikan ko nga itong si credit card application ko and populated naman na po yung ibang mga information kasi, nasa Maya account niyo na. Kasi
para maging eligible kayo rito sa application na 'to, dapat meron kayong upgraded na Maya account. Ibig sabihin ano, yung fully verified and usual yung ginagamit. So, dapat meron kayong apps ni Maya, guys. So, hindi kayo makakapag-apply rito kung wala kayong apps ni Maya. Dapat meron kayong account kay Maya itself para magkaroon kayo ng ano, ng access sa application ng credit card. Dun sa ano niya, sa apps niya, nasa pinakadulo lang po yun, sa right corner, na makita niyo yung cards, ta's makikita niyo yung mga card services niya. Like katulad nung ano, yung Black Card, yung ano, yung Landers nandun, tapos yung mga pa-debit card niya nandun din. So, kung gusto niyo nag-apply. And yun nga, nung binalikan natin, yan, pakita natin diyan, may option na siya na puwede kayong mag-apply as, employed or self-employed. So, mamimili lang kayo dun sa mga document na required nila, yan, pakita natin yung mga document. So, puwede kang gumamit ng payslip, rine-required nila at least 3 months, full 3 months ng payslip niyo. Meron ding option ng certificate or employment certificate, tapos yung BIR, nandun din as an option. Mamimili lang naman kayo na isa, hindi naman lahat yun na required na i-submit niyo. Tapos meron din pong ano, bank, history or bank account history. Ako yun ang pinili ko, kahit employed ako, ang pinili ko yung bank history na lang ng major bank ko, parang gano'n. Kasi may mga transaction din makikita nila. So parang 3 months ng ano yung bank history. Para mag-apply dun sa bank, account history or bank statements na tinatawag, dun sa mga ibang digital banks hindi naman kailangan mag-request na personal. Meron na dun sa apps. Katulad sa Union Bank, kasi sa akin sa Union Bank, meron na dun sa history, bank statement, i-ge-generate niyo lang po yun, tapos i-upload niyo as PDF, mase-save po yun dun sa ano, sa dun sa ano niyo, sa download files. So yun nga yung sa'kin ano, by month, puwede niyo kasi by month. So 3 months yun yung sinubmit ko. Hindi, not sure pa rin kung ma-approve kayo kasi subject for approval pa rin yun. Kasi mas nire-recommend niya yung bank statement. So mas maganda yun. Kaya hindi ko pinili yung payslip, so bank statement tayo. Kasi yun yung nakalagay dun na check recommended. Dun sa recommended. And then nire-recommend din niya na yung ano nga, mag-deposit. So kung gusto niyo talagang secure na masiguradong magkaroon kayo ng black credit card, dun kayo sa ano, sa um, deposit. So ibig sabihin nun secured. So secured credit card. Ang ibig sabihin ng secured is may collateral, kasi parang collateral yun na naglagay kayo ng naglaga kayo ng ano, ng amount o nag-deposit kayo sa bangko, 'di ba? Parang yun yung pinaka-collateral ninyo. Na kapag hindi kayo nakapagbayad is kukuhanin nila yun, yun yung pinaka magiging bayad in case, 'di ba? Kasi panigurado rin yun sa bangko. Kasi kung wala pa kayong credit history, yun nga ang mangyayari dun. Pero kung may credit history na kayo, magandang credit history niyo dito sa CIC, dun ano, yung parang tiwala na sila na mag-offer ng credit card sa inyo, parang gano'n. So maganda sa mga ano, yung mga baguhan, yung mga nagki-create pala nagbi-build ng credit card history. And guys, kung hindi pa po kayo subscriber sa channel natin, huwag niyong kalimutan mag-subscribe diyan sa baba and click yung bell notification para ma-notify kayo kung may mga bago tayong mga video na ilalabas. And marami pong salamat sa patuloy na pagsubaybay, and sana may mga natutunan kayo and makatulong yung mga video na nilalabas. Hope to see you next time.